Kabanata 41, Ang Krisis sa Galilea. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 6 versikulo 22 hanggang 71. Nang ipagbawal ni Kristo sa mga tao na ideklara siyang hari, alam niya na naabot na ang isang pagbabago sa kanyang kasaysayan. Maraming tao na nagnanais na itaas siya sa trono ngayon ay tatalikod sa kanya bukas. Ang pagkabigo ng kanilang makasariling ambisyon ay gagawing puot ang kanilang pag-ibig, at ang kanilang papuri sa mga sumpa. Ngunit sa pagkaalam nito, hindi siya gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang krisis. Sa simula pa lamang ay wala na siyang pag-asa ng makalupang gantimpala sa kanyang mga tagasunod. Sa isang dumating na nagnanais na maging kanyang alagad ay sinabi niya, ang mga soro ay may mga butas, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang matitirahan ng kanyang ulo. Mateo Kapitulo 8 versikulo 20. Kung ang mga tao ay maaaring magkaroon ng sanlibutan kasama ni Kristo, maraming tao ang magbibigay sa kanya ng kanilang katapatan, ngunit ang gayong paglilingkod ay hindi niya matanggap. Sa mga nakaugnay na ngayon sa kanya ay marami ang naakit ng pag-asa ng isang makamundong kaharian. Ang mga ito ay dapat na hindi nalinlang. Ang malalim na espiritual na pagtuturo sa himala ng mga tinapay ay hindi naintindihan. Ito ay dapat gawing malinaw. At ang bagong paghahayag na ito ay magdadala ng mas malapit na pagsubok. Ang himala ng mga tinapay ay iniulat sa malayo at malapit, at kinaumagahan ay dumagsa ang mga tao sa Betsaida upang makita si Jesus. Dumating sila sa napakaraming bilang, sa pamamagitan ng lupa at dagat. Yaong mga nag-iwan sa kanya noong nakaraang gabi ay bumalik, umaasang matatagpuan pa rin siya doon, sapagkat walang bangka na madadaanan niya sa kabilang ibayo. Ngunit ang kanilang paghahanap ay walang bunga, at marami ang nagkumpuni sa Capernaum, hinahanap pa rin siya. Samantala, dumating siya sa Gennesaret, pagkatapos ng isang araw na wala. Nang malaman na siya ay nakarating na, ang mga tao ay, nagtakbuhan sa buong rehiyong iyon sa palibot, at nagpasimulang dinala sa mga higaan ang mga may sakit, kung saan nila narinig na naruroon siya. Marcos Kapitulo 6 versikulo 55. Pagkaraan ng ilang panahon, pumunta siya sa sinagoga, at doon natagpuan siya ng mga nanggaling sa Betsaida. Natutunan nila sa kanyang mga disipulo kung paano siya tumawid sa dagat. Ang matinding galit ng bagyo, at ang maraming oras ng walang bungang paggaod laban sa masamang hangin, ang pagpapakita ni Kristo na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang mga takot sa gayon ay pumukaw, ang kanyang nakapagpapatibay na mga salita, ang pakikipagsapalaran ni Pedro at ang resulta nito, na may biglang pagtahimik ng unos, at ang paglupag ng bangka, ay lahat ay matapat na isinalaysay sa nagtatakang karamihan. Hindi pa nakontento dito, gayunpaman, marami ang nagtipon tungkol kay Jesus, na nagtatanong, Rabi, kailan ka dumating dito? Umaasa silang makatanggap mula sa kanyang sariling mga labi ng karagdagang salaysay ng himala. Hindi binigyang kasiyahan ni Jesus ang kanilang pagkamausisa. Malungkot niyang sinabi, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa nakita ninyo ang mga himala, kundi dahil kumain kayo ng mga tinapay, at nanggabusog kayo. Hindi nila siya hinanap mula sa anumang karapat-dapat na motibo, ngunit dahil sila ay pinakain ng mga tinapay, umaasa pa rin silang tatanggap ng temporal na kapakinabangan sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kanilang sarili sa kanya. Iniutos sa kanila ng tagapagligtas, huwag kayong magsikap para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Huwag maghanap ng material na pakinabang lamang. Huwag maging pangunahing pagsisikap na maglaan para sa buhay na ngayon, ngunit humanap ng espiritual na pagkain, maging ang karunungan na mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito lamang ang anak ng Diyos ang makapagbibigay, sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Sa sandaling ito ay nagising ang interes ng mga nakikinig. Sumigaw sila, ano ang aming gagawin, upang magawa namin ang mga gawa ng Diyos. Gumagawa sila ng marami at mabibigat na gawain upang irekomenda ang kanilang sarili sa Diyos, at handa silang makarinig ng anumang bagong pagdiriwang kung saan sila ay makakakuha ng higit na kabutihan. Ang ibig sabihin ng kanilang tanong, ano ang gagawin natin upang tayo ay maging karapat-dapat sa langit? Ano ang halagang kailangan nating bayaran upang matamo ang buhay na darating? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ito ang gawain ng Diyos, na kayo'y magsisampalataya sa Kanya na Kanyang sinugo.
Ang halaga ng langit ay si Jesus. Ang daan patungo sa langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Ngunit hindi pinili ng mga tao na tanggapin ang pahayag na ito ng banal na katotohanan. Ginawa ni Jesus ang mismong gawain na inihula ng propesya na gagawin ng Mesiyas. Ngunit hindi nila nasaksihan kung ano ang inilalarawan ng kanilang makasariling pag-asa bilang kanyang gawain. Talagang pinakain ni Kristo ang karamihan ng mga tinapay na sebada, ngunit sa mga araw ni Moses ang Israel ay pinakain ng mana 40 taon, at higit na malaking pagpapala ang inaasahan mula sa Mesiyas. Ang kanilang hindi nasisiyahang mga puso ay nagtanong kung bakit, kung magagawa ni Jesus ang napakaraming kamanghamanghang mga gawa gaya ng kanilang nasaksihan, hindi ba niya mabibigyan ng kalusugan, lakas, at kayamanan ang lahat ng kanyang mga tao? Palayain sila mula sa kanilang mga nang-aapi, at itataas sila sa kapangyarihan at karangalan. Ang katotohanan na siya ay nag-aangkin na siya ang isinugo ng Diyos, ngunit tumanggi na maging hari ng Israel, ay isang misteryo na hindi nila maarok. Ang kanyang pagtanggi ay na-misinterpret. Marami ang nagpasya na hindi siya nang ahas na igiit ang kanyang mga pag-aangkin dahil siya mismo ay nag-alinlangan tungkol sa banal na katangian ng kanyang misyon. Sa gayon ay binuksan nila ang kanilang mga puso sa kawalan ng pananampalataya, at ang binhi na inihasik ni Satanas ay nagbunga ng uri nito, sa hindi pagkakaunawaan at pagtalikod. Ngayon, kalahating panunuya, isang rabay ang nagtanong, anong tanda ang ipinapakita mo kung gayon, upang aming makita, at maniwala sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, binigyan niya sila ng tinapay mula sa langit upang kainin. Pinarangalan ng mga Hudyo si Moises bilang ang nagbigay ng mana, na nag-uukol ng papuri sa instrumento, at nawala ng paningin sa kanya na kung saan nagawa ang gawain. Ang kanilang mga ama ay nagbulang-bulungan laban kay Moises, at nag-alinlangan at itinanggi ang kanyang banal na misyon. Ngayon sa parehong espiritu ay tinanggihan ng mga bata ang isa na nagdala ng mensahe ng Diyos sa kanilang sarili. At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na mula sa langit. Ang nagbigay ng mana ay nakatayo sa gitna nila. Si Kristo mismo ang nanguna sa mga Hebreo sa ilang, at pinakain sila araw-araw ng tinapay mula sa langit. Ang pagkain iyon ay isang uri ng tunay na tinapay mula sa langit. Ang espiritong nagbibigay buhay, na umaagos mula sa walang hanggang kapuspyusan ng Diyos, ay ang tunay na mana. Sinabi ni Jesus, ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababa mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Juan Kapitulo 6 versikulo 33. Iniisip pa rin na temporal na pagkain ang tinutukoy ni Jesus, ang ilan sa kanyang mga tagapakinig ay bumulalas, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito palagi. Pagkatapos ay malinaw na nagsalita si Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang figure na ginamit ni Kristo ay pamilyar sa mga Hudyo. Sinabi ni Moises, sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na espiritu, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. At isinulat ng propetang si Jeremias, ang iyong mga salita ay nasumpungan, at aking kinain, at ang iyong salita ay naging kagalakan at kagalakan ng aking puso sa akin. Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 3, Jeremias Kapitulo 15 versikulo 16. Ang mga rabay mismo ay may kasabihan, na ang pagkain ng tinapay, sa espiritual na kahalagahan nito, ay ang pag-aaral ng batas at ang pagsasagawa ng mabubuting gawa, at madalas na sinasabi na sa pagdating ng Mesiyas ang buong Israel ay pakakainin. Nilinaw ng turo ng mga propeta ang malalim na espiritual na aral sa himalan ng mga tinapay. Ang aral na ito ay hinahangad ni Kristo na buksan sa kanyang mga tagapakinig sa sinagoga. Kung naunawaan nila ang mga kasulatan, mauunawaan sana nila ang kanyang mga salita nang sabihin niya, ako ang tinapay ng buhay. Noong nakaraang araw lamang, ang napakaraming tao, nang mahihina at pagod, ay pinakain ng tinapay na kanyang ibinigay. Kung paanong mula sa tinapay na iyon sila ay tumanggap ng pisikal na lakas at kaginhawahan, sa gayon mula kay Kristo maaari silang tumanggap ng espiritual na lakas tungo sa buhay na walang hanggan. Siya na lumalapit sa akin, sabi niya, hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.
Ngunit idinagdag niya, nakita rin ninyo ako, at hindi kayo nagsisampalataya. Nakita nila si Kristo sa pamamagitan ng patuto ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga buhay na katibayan ng kanyang kapangyarihan ay nasa harapan nila araw-araw, ngunit humingi pa sila ng isa pang tanda. Kung ito ay ibinigay, sila ay nanatiling hindi naniniwala gaya ng dati. Kung hindi sila kumbinsido sa kanilang nakita at narinig, walang silbi ang pagpapakita sa kanila ng higit pang mga kahangahangang gawa. Ang kawalan ng pananampalataya ay makakahanap ng dahilan para sa pag-aalinlangan, at mag-aalis ng pinakapositibong patunay. Muling umapela si Kristo sa mga matigas na pusong iyon. Siya na lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ang lahat ng tumanggap sa kanya ng may pananampalataya, sabi niya, ay dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sino man ang maaaring mawala. Hindi na kailangang magtalo ang mga Pariso at Seduso tungkol sa hinaharap na buhay. Hindi na kailangan ng mga lalaking nagdadalamhati sa walang pag-asa na dalamhati sa kanilang mga patay. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na ang bawat nakakakita sa anak, at sumasampalataya sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ngunit ang mga pinuno ng mga tao ay nasaktan, at sinabi nila, hindi ba ito si Jesus, ang anak ni Jose, na kilala natin ang ama at ina? Paano ngang sinabi niya, bumaba ako mula sa langit? Sinubukan nilang pukawin ang pagtatangi sa pamamagitan ng pagtukoy ng may pang-aalipuste sa mababang pinagmulan ni Jesus. Mapanghamak nilang binanggit ang kanyang buhay bilang isang manggagawang Galilean, at ang kanyang pamilya bilang mahirap at hamak. Ang mga pag-aangkin ng walang pinag-aralan na karpintero na ito, anila, ay hindi karapat-dapat sa kanilang pansin. At dahil sa kanyang mahiwagang kapanganakan ay ipinahiwatig nila na siya ay may pagdududa na angkan, kaya kinakatawan ng mga kalagayan ng tao sa kanyang kapanganakan bilang isang bahid sa kanyang kasaysayan. Hindi sinubukan ni Jesus na ipaliwanag ang misteryo ng kanyang kapanganakan. Hindi siya sumagot sa mga tanong tungkol sa kanyang pagbaba mula sa langit, dahil wala siya sa mga tanong tungkol sa kanyang pagtawid sa dagat. Hindi niya binigyang pansin ang mga himala na nagmarka sa kanyang buhay. Kusang loob na ginawa niya ang kanyang sarili na walang reputasyon, at kinuha sa kanya ang anyo ng isang alipin. Ngunit ang kanyang mga salita at gawa ay nagpahayag ng kanyang katangian. Lahat ng mga pusong bukas sa banal na liwanag ay makikilala sa kanya, ang bagtong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1 Versikulo 14. Ang pagtatangi ng mga Pariso ay mas malalim kaysa sa ipinahihiwatig ng kanilang mga tanong, ito ay nagugat sa kabuktutan ng kanilang mga puso. Ang bawat salita at kilos ni Jesus ay pumukaw ng antagonismo sa kanila, sapagkat ang espiritu na kanilang itinatangi ay hindi makakasumpong sa kanya ng walang sagot na kwerdas. Walang taong makalalapit sa akin, malibang ay lapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at ibabangon ko siya sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Kaya nga ang bawat tao na nakarinig, at natuto sa Ama, ay lumalapit sa akin. Walang sino man ang lalapit kay Kristo, maliban sa mga tumutugon sa pagguhit ng pag-ibig ng Ama. Ngunit inilalapit ng Diyos ang lahat ng puso sa Kanya, at ang mga lumalaban lamang sa Kanyang pagguhit ang tatangjing lumapit kay Kristo. Sa mga salitang, silang lahat ay tuturuan ng Diyos, tinukoy ni Jesus ang propesya ni Isaias, lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon, at magiging dakila ang kapayapaan ng iyong mga anak. Isaias Kapitulo 54 Versikulo 13. Ang kasulatang ito ay iniangkop ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Ito ay kanilang ipinagmamalaki na ang Diyos ang kanilang guro. Ngunit ipinakita ni Jesus kung gaano kabuluhan ang pag-aangkin na ito, sapagkat sinabi niya, ang bawat tao na nakarinig, at natuto sa Ama, ay lumalapit sa akin. Sa pamamagitan lamang ni Kristo sila makakatanggap ng kaalaman tungkol sa Ama. Hindi matiis ng sangkatauhan ang pangitain ng kanyang kaluwalhatian. Yaong mga natuto sa Diyos ay nakikinig sa tinig ng kanyang anak, at kay Jesus ng Nazareth ay makikilala nila siya na sa pamamagitan ng kalikasan at paghahayag ay nagpahayag ng Ama. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng minamahal na Juan, na nakinig sa mga salitang ito, ipinahayag ng Espiritu Santo sa mga simbahan, ito ang patuto,
na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 11-12. At sinabi ni Jesus, babangon ko siya sa huling araw. Si Kristo ay naging isang laman sa atin, upang tayo ay maging isang espiritu sa Kanya. Dahil sa pagkakaisa na ito tayo ay lalabas mula sa libingan, hindi lamang bilang pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo, ngunit dahil, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Kanyang buhay ay naging atin. Ang mga nakakakita kay Kristo sa Kanyang tunay na pagkatao, at tinatanggap siya sa puso, ay may buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu na si Kristo ay nananahan sa atin, at ang Espiritu ng Diyos, na tinanggap sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ang simula ng buhay na walang hanggan. Itinuro ng mga tao si Kristo sa mana na kinain ng kanilang mga ama sa ilang, na parabang ang pagbibigay ng pagkain iyon ay isang mas malaking himala kaysa sa ginawa ni Jesus, ngunit ipinakita niya kung gaano kaliit ang kaloob na iyon kung ihahambing sa mga pagpapalang iginawad niya. Ang mana ay makakapagpapanatili lamang sa makalupang buhay na ito, hindi nito napigilan ang paglapit ng kamatayan, o sinisiguro ang immortalidad, ngunit ang tinapay ng langit ay magpapalusog sa kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng tagapagligtas, ako ang tinapay ng buhay. Ang inyong mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababa mula sa langit, upang ang tao ay makakain niyaon, at hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit, kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Sa figurang ito, nagdagdag si Kristo ng isa pa. Sa pamamagitan lamang ng kamatayan maibibigay niya ang buhay sa mga tao, at sa mga sumunod na salita ay itinuturo niya ang kanyang kamatayan bilang paraan ng kaligtasan. Sinabi niya, ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman, na aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Malapit nang ipagdiwang ng mga Hudyo ang Pasko sa Jerusalem, bilang paggunita sa gabi ng pagliligtas sa Israel, nang saktan ng mapanirang anghel ang mga tahanan ng Ehipto. Sa kordero ng Pasko, ninais ng Diyos na makita nila ang kordero ng Diyos, at sa pamamagitan ng simbolo ay tanggapin siya na nagbigay ng kanyang sarili para sa buhay ng mundo. Ngunit ang mga Hudyo ay dumating upang gawing pinakamahalaga ang simbolo, habang ang kahalagahan nito ay hindi napapansin. Hindi nila nakilala ang katawan ng Panginoon. Ang parehong katotohanan na sinasagisag sa paglilingkod ng Pasko ay itinuro sa mga salita ni Kristo. Ngunit hindi pa rin ito pinansin. Ngayon ang mga rabay ay bumulalas ng galit, paano maibibigay ng taong ito sa atin ang kanyang laman upang kainin? Naapektuhan nila ang pag-unawa sa kanyang mga salita sa parehong literal na kahulugan tulad ng ginawa ni Nicodemus nang itanong niya, paano may panganganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Juan Kapitulo 3 versikulo 4. Sa ilang lawak ay naunawaan nila ang kahulugan ni Jesus, ngunit hindi nila ito gustong kilalanin. Sa pamamagitan ng maling pagkaunawa sa kanyang mga salita, umaasa silang mapipinsala ang mga tao laban sa kanya. Hindi pinalambot ni Kristo ang kanyang simbolikong representasyon. Inulit niya ang katotohanan sa mas malakas na pananalita, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kainin ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Ang kumain ng laman at uminom ng dugo ni Kristo ay ang pagtanggap sa kanya bilang isang personal na tagapagligtas, paniniwalang pinatatawad niya ang ating mga kasalanan, at tayo ay ganap sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng pamamalagi dito, sa pamamagitan ng pag-inom nito, na tayo ay magiging kabahagi ng kanyang kalikasan. Kung ano ang pagkain sa katawan, si Kristo ay dapat sa kaluluwa. Ang pagkain ay hindi makikinabang sa atin hanggat hindi natin ito kinakain, maliban kung ito ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Kaya si Kristo ay walang halaga sa atin kung hindi natin siya kilala bilang isang personal na tagapagligtas. Ang isang teoretikal na kaalaman ay walang maitutulong sa atin. Dapat nating pakainin siya, tanggapin siya sa puso,
upang ang kanyang buhay ay maging ating buhay. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ay dapat na matutuhan. Ngunit kahit na ang mga figurang ito ay nabigo upang ipakita ang pribilehiyo ng kaugnayan ng mananampalataya kay Kristo. Sinabi ni Jesus, kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin, ay mabubuhay sa akin. Kung paanong ang anak ng Diyos ay nabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ama, gayon din naman tayo ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gayon na lamang ang buong pagsuko ni Jesus sa kalooban ng Diyos kaya ang Ama lamang ang nagpakita sa kanyang buhay. Bagamat tinukso sa lahat ng bagay tulad natin, tumayo siya sa harap ng mundo na walang bahid ng kasamaan na nakapaligid sa kanya. Gayon din tayo ay dapat maneg tulad ng pagdaig ni Kristo. Ikaw ba ay tagasunod ni Kristo? Kung gayon ang lahat ng nakasulat tungkol sa espiritual na buhay ay isinulat para sa iyo, at maaaring matamo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong sarili kay Jesus. Ang iyong kasigasigan ay humihina. Nanlamig na ba ang first love mo? Tanggapin muli ang inialay na pag-ibig ni Kristo. Kumain ng kanyang laman, uminom ng kanyang dugo, at kayo ay magiging isa sa Ama at sa Anak. Ang mga hindi naniniwalang Hudyo ay tumangging makakita ng anuman maliban sa pinakaliteral na kahulugan sa mga salita ng tagapagligtas. Sa pamamagitan ng ritual na batas sila ay ipinagbabawal na tumikim ng dugo, at ngayon ay binibigyang kahulugan nila ang wika ni Kristo sa isang mapanirang pananalita, at pinagtatalunan nila ito sa kanilang mga sarili. Marami maging sa mga alagad ang nagsabi, ito ay isang mahirap na pananalita, sino ang nakakarinig? Sinagot sila ng tagapagligtas, nakakasakit ba kayo nito? Paano at kung makikita ninyo ang anak ng tao na umakyat sa kinaroroonan niya noon? Ang espiritu ang bumubuhay, walang pakinabang ang laman, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ay espiritu, at buhay. Ang buhay ni Kristo na nagbibigay buhay sa mundo ay nasa kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagpagaling si Jesus ng sakit at nagpalayas ng mga demonyo, sa pamamagitan ng kanyang salita ay pinatahimik niya ang dagat, at binuhay ang mga patay, at ang mga tao ay nagpatutuo na ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Sinalita niya ang salita ng Diyos, tulad ng kanyang sinabi sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta at guro ng lumang tipan. Ang buong Biblia ay isang pagpapakita ni Kristo, at ninais ng tagapagligtas na ituwid ang pananampalataya ng kanyang mga tagasunod sa salita. Kapag ang kanyang nakikitang presensya ay dapat nabawiin, ang salita ay dapat na kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Gaya ng kanilang guro, dapat silang mamuhay, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4. Kung paanong ang ating pisikal na buhay ay pinapanatili ng pagkain, gayon din ang ating espiritual na buhay ay pinananatili ng salita ng Diyos. At ang bawat kaluluwa ay dapat tumanggap ng buhay mula sa salita ng Diyos para sa kanyang sarili. Kung paanong kailangan nating kumain para sa ating sarili upang makatanggap ng pagpapakain, gayon din dapat nating tanggapin ang salita para sa ating sarili. Hindi natin ito dapat makuha sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng iba. Dapat nating maingat na pag-aralan ang Biblia, humihingi sa Diyos ng tulong ng banal na espiritu, upang maunawaan natin ang kanyang salita. Dapat tayong kumuha ng isang talata, at ituon ang isip sa gawain ng pagtiyak sa kaisipang inilagay ng Diyos sa talatang iyon para sa atin. Dapat nating pag-isipan ang pag-iisip hanggang sa ito ay maging atin, at alam natin, kung ano ang sabi ng Panginoon. Sa kanyang mga pangako at babala, ako ang ibig sabihin ni Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, ay hindi ako mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga karanasang isinalaysay sa salita ng Diyos ay ang aking mga karanasan. Ang panalangin at pangako, tuntunin at babala, ay akin. Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo, gayon may nabubuhay ako, gayon may hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na umibig sa akin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Habang tinatanggap ng pananampalataya ang mga alituntunin ng katotohanan,
nagiging bahagi sila ng nilalang at kapangyarihan ng motibo ng buhay. Ang salita ng Diyos, na tinanggap sa kaluluwa, ay hinuhubog ang mga kaisipan, at pumapasok sa pag-unlad ng pagkatao. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin kay Jesus sa mata ng pananampalataya, tayo ay lalakas. Gagawa ang Diyos ng pinakamahalagang paghahayag sa kanyang nagugutom, nauuhaw na mga tao. Malalaman nila na si Kristo ay isang personal na tagapagligtas. Habang kinakain nila ang kanyang salita, nalaman nilang ito ay espiritu at buhay. Sinisira ng salita ang natural, makalupang kalikasan, at nagbibigay ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Dumarating ang Espiritu Santo sa kaluluwa bilang isang mang-aaliw. Sa pamamagitan ng pagbabagong ahensya ng kanyang biyaya, ang larawan ng Diyos ay muling ginawa sa disipulo, siya ay nagiging isang bagong nilalang. Ang pag-ibig ay pumapalit sa puot, at ang puso ay tumatanggap ng banal na pagkakatulad. Ito ang ibig sabihin ng mamuhay, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ay ang pagkain ng tinapay na bumaba mula sa langit. Nagsalita si Kristo ng isang sagrado, walang hanggang katotohanan hinggil sa ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang mga tagasunod. Alam niya ang katangian ng mga nag-aangkin na kanyang mga alagad, at ang kanyang mga salita ay sumubok sa kanilang pananampalataya. Ipinahayag niya na dapat silang maniwala at kumilos ayon sa kanyang turo. Ang lahat ng tumanggap sa kanya ay makikibahagi sa kanyang kalikasan, at matutulad sa kanyang katangian. Kasangkot dito ang pagbibitiw sa kanilang mga ambisyon. Nangangailangan ito ng ganap na pagsuko ng kanilang sarili kay Jesus. Sila ay tinawag na maging mapagsakripisyo sa sarili, maamo at mababa ang puso. Dapat silang lumakad sa makitid na landas na tinahak ng tao ng Kalbaryo, kung sila ay makibahagi sa kaloob na buhay at kaluwalhatian ng langit. Napakahusay ng pagsubok. Ang sigasig ng mga taong naghangad na kunin siya sa pamamagitan ng puwersa at gawin siyang hari ay nanlamig. Ang diskursong ito sa sinagoga, sinabi nila, ay nagbukas ng kanilang mga mata. Ngayon sila ay hindi nalinlang. Sa kanilang isipan ng kanyang mga salita ay isang tuwirang pag-amin na siya ay hindi ang Mesiyas, at na walang makalupang gantimpala ang dapat matamumula sa kaugnayan sa kanya. Tinanggap nila ang kanyang kapangyarihang gumagawa ng himala. Sila ay sabik na makalaya mula sa sakit at pagdurusa, ngunit hindi sila nakikiramay sa kanyang buhay na nagsasakripisyo sa sarili. Wala silang pakialam sa mahiwagang espiritual na kaharian na kanyang binanggit. Ang hindi tapat, ang makasarili, na naghanap sa kanya, ay hindi na nagnanais sa kanya. Kung hindi niya ay lalaan ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa pagtatamo ng kanilang kalayaan mula sa mga Romano, wala silang kinalaman sa kanya. Malinaw na sinabi sa kanila ni Jesus, may ilan sa inyo na hindi naniniwala, idinagdag, kaya't sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban kung ito ay ibinigay sa kanya ng aking Ama. Nais niyang maunawaan nila na kung hindi sila lalapit sa kanya ay dahil hindi bukas ang kanilang mga puso sa banal na espiritu. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya, ni hindi niya nakikilala ang mga yaon, sapagkat ang mga ito ay nakikilala sa Espiritu. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 14. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya na nakikita ng kaluluwa ang kaluwalhatian ni Jesus. Ang kaluwalhatiang ito ay nakatago, hanggang, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang pananampalataya ay nag-alab sa kaluluwa. Sa pamamagitan ng pampublikong pagsaway sa kanilang kawalan ng pananampalataya ang mga disipulong ito ay lalo pang napalayo kay Jesus. Labis silang nagalit, at nagnanais na sugatan ang tagapagligtas at bigyang kasiyahan ang masamang hangarin ng mga Pariso, tinalikuran nila siya, at iniwan siya ng may paghamak. Nagawa na nila ang kanilang pagpili, nakuha ang anyo ng walang espiritu, ang balat na walang butil. Ang kanilang desisyon ay hindi kailanman nabaligtad, sapagkat hindi na sila lumakad na kasama ni Jesus. Na ang kanyang pamaypay ay nasa kanyang kamay, at kanyang lubos na lilinisin ang kanyang giikan, at titipunin ang kanyang trigo sa bangan. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 12. Ito ay isa sa mga panahon ng paglilinis. Sa pamamagitan ng mga salita ng katotohanan, ang ipa ay inihihiwalay sa trigo. Dahil sila ay masyadong walang kabuluhan at makasarili upang tumanggap ng pagsaway, masyadong mapagmahal sa mundo upang tanggapin ang isang buhay ng kabab-ang loob, marami ang tumalikod kay Jesus.
Marami pa rin ang gumagawa ng parehong bagay. Ang mga kaluluwa ay sinusubok ngayon gaya ng mga alagad na iyon sa sinagoga sa Capernaum. Kapag ang katotohanan ay dinala sa puso, nakikita nila na ang kanilang buhay ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Nakikita nila ang pangangailangan ng isang buong pagbabago sa kanilang sarili, ngunit hindi sila handang gawin ang pagtanggi sa sarili na gawain. Kaya't sila ay nagagalit kapag ang kanilang mga kasalanan ay natuklasan. Umalis sila na nasaktan, kahit na iniwan ng mga disipulo si Jesus, na nagbubulong-bulungan. Ito ay isang mahirap na pananalita, sinong nakakarinig. Ang papuri at pagsuyo ay magiging kalugod-lugod sa kanilang pandinig, ngunit ang katotohanan ay hindi tinatanggap, hindi nila ito marinig. Kapag ang mga pulutong ay sumusunod, at ang mga karamihan ay pinakain, at ang mga hiyawan ng pagtatagumpay ay naririnig, ang kanilang mga tinig ay malakas sa pagpupuri, ngunit kapag ang pagsasaliksik sa Espiritu ng Diyos ay nagpahayag ng kanilang kasalanan, at inutusan silang iwanan ito, tinalikuran nila ang katotohanan, at hindi na lumakad na kasama ni Jesus. Nang ang mga dinaapektuhang alagad na iyon ay tumalikod kay Kristo, ibang espiritu ang kumontrol sa kanila. Wala silang makitang kaakit-akit sa kanya na minsan nilang nakitang kawili-wili. Hinanap nila ang kanyang mga kaaway, dahil kayon sila ng kanilang espiritu at gawain. Maling pakahulugan nila ang kanyang mga salita, pinasinungalingan ang kanyang mga pahayag, at pinabulaanan ang kanyang mga motibo. Itinuloy nila ang kanilang landas sa pamamagitan ng pagtitipon ng bawat bagay na maaaring ibalik laban sa kanya, at ang gayong galit ay napukaw ng mga maling ulat na ito na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ang balita ay mabilis na kumalat na sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-amin na si Jesus ng Nazareth ay hindi ang Mesiyas. At sa gayon sa Galilea ang agos ng tanyag na damdamin ay bumaling laban sa kanya, gaya ng, noong nakaraang taon, ito ay sa Judea. Sa aba ng Israel, tinanggihan nila ang kanilang tagapagligtas, sapagkat sila ay naghahangad ng isang mananakop na magbibigay sa kanila ng temporal na kapangyarihan. Nais nila ang pagkaing nasa Syria, at hindi yaong nagtatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pusong nananabik, nakita ni Jesus ang mga naging disipulo niya na lumalayo sa kanya, ang buhay at liwanag ng mga tao. Ang kamalayan na ang kanyang habag ay hindi pinahahalagahan, ang kanyang pag-ibig ay hindi nasusuklian, ang kanyang awa ay binaliwala, ang kanyang kaligtasan ay tinanggihan, pinuspos siya ng kalungkutan na hindi maipahayag. Ang gayong mga pag-unlad na tulad nito ang naging dahilan upang siya ay isang tao ng kalungkutan, at nakilala ang kalungkutan. Nang hindi tinangkang hadlangan ang mga umaalis sa kanya, lumingon si Jesus sa 12 at sinabi, "Kayo rin ba ay aalis?" Sumagot si Pedro sa pagtatanong, "Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan," dagdag niya. "At kami ay sumasampalataya at nakakatiyak na ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kanino tayo pupunta?" Ang mga guro ng Israel ay mga alipin ng formalismo. Ang mga Pariso at mga Seduso ay patuloy na nagtatalo. Ang pag-iwan kay Jesus ay ang pagsama sa mga stickler para sa mga ritual at seremonya, at mga ambisyosong tao na naghahangad ng kanilang sariling kaluwalhatian. Ang mga disipulo ay nakatagpo ng higit na kapayapaan at kagalakan mula noong kanilang tinanggap si Kristo kaysa sa lahat ng kanilang nakaraang buhay. Paano sila makakabalik sa mga nangalimura at umusig sa kaibigan ng mga makasalanan? Matagal na nilang hinahanap ang Mesiyas, ngayon ay dumating na siya, at hindi sila maaaring tumalikod mula sa kanyang harapan patungo sa mga humahabol sa kanyang buhay, at inuusig sila sa pagiging kanyang mga tagasunod. Kanino tayo pupunta? Hindi mula sa turo ni Kristo, sa kanyang mga aral ng pag-ibig at awa, hanggang sa kadiliman ng kawalan ng pananampalataya, ang kasamaan ng mundo. Habang ang tagapagligtas ay pinabayaan ng marami na nakasaksi sa kanyang kamangha-manghang mga gawa, ipinahayag ni Pedro ang pananampalataya ng mga disipulo, "Ikaw ang Kristo." Ang mismong pag-iisip na mawala ang angkla ng kanilang mga kaluluwa ay pumuno sa kanila ng takot at sakit. Ang mawala ng isang tagapagligtas ay naaanod sa isang madilim at maalon na dagat. Marami sa mga salita at gawa ni Jesus ay tila mahiwaga sa may hangganang pag-iisip, ngunit ang bawat salita at gawa ay may tiyak na layunin sa gawain para sa ating pagtubos, ang bawat isa ay kinakalkala upang makagawa ng sarili nitong resulta. Kung kaya nating maunawaan ang kanyang mga layunin, lahat ay magpapakitang mahalaga, kumpleto,
at naaayon sa kanyang misyon. Bagamat hindi natin ngayon mauunawaan ang mga gawa at paraan ng Diyos, makikilala natin ang kanyang dakilang pag-ibig, na pinagbabatayan ng lahat ng kanyang pakikitungo sa mga tao. Siya na nakatira malapit kay Jesus ay mauunawaan ang karamihan sa misteryo ng kabanalan. Makikilala niya ang awa na nagbibigay ng pagsaway, na sumusubok sa pagkatao, at nagbibigay liwanag sa layunin ng puso. Nang iharap ni Jesus ang pagsubok na katotohanan na naging dahilan ng pagtalikod ng marami sa kanyang mga disipulo, alam niya kung ano ang magiging resulta ng kanyang mga salita, ngunit mayroon siyang layunin ng awan na dapat tuparin. Nakita niya na sa oras ng tukso bawat isa sa kanyang minamahal na mga disipulo ay masusubok ng husto. Ang kanyang pagdurusa sa Getsemani, ang kanyang pagkakanulo at pagpapako sa krus, ay magiging isang napakahirap na pagsubok para sa kanila. Kung walang naunang pagsubok na ibinigay, marami sa mga naimpluwensyahan ng mga makasariling motibo ay maaaring konektado sa kanila. Nang ang kanilang Panginoon ay hinatulan sa bulwagan ng paghuhukom, nang ang maraming tao na bumati sa kanya bilang kanilang hari ay sumitsit sa kanya at nilapastangan siya, nang sumigaw ang mapanlilibak na pulutong, ipako siya sa krus, nang nabigo ang kanilang makamundong mga ambisyon, ang mga naghahanap sa sarili na ito, sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanilang katapatan kay Jesus, ay magdadala sa mga disipulo ng isang mapait, mabigat sa pusong kalungkutan, bilang karagdagan sa kanilang kalungkutan at pagkabigo sa pagkasira ng kanilang pinakamamahal na pag-asa. Sa oras na iyon ng kadiliman, ang halimbawa ng mga tumalikod sa kanya ay maaaring nagdala ng iba sa kanila. Ngunit dinala ni Jesus ang krisis na ito habang sa pamamagitan ng kanyang personal na presensya ay mapapalakas pa rin niya ang pananampalataya ng kanyang mga tunay na tagasunod. Ang mahabaging manunubos, na sa ganap na kaalaman ng kapahamakan na naghihintay sa kanya, ay magiliw na nagpakinis ng daan para sa mga disipulo, naghanda sa kanila para sa kanilang pinakamatinding pagsubok, at nagpalakas sa kanila para sa huling pagsubok. Dito nagtatapos ang Kabanata 41. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.